Drak, ha? Baka may maghahanap ng mga zombie dyan. Actually, meron tayong tinatawag na mode kung saan pwede nyo sagupain yung mga mutant. Diba? Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na rin yan, pero itry nyo munang panoorin ang mga laban dito sa Crossfire Legends dahil Paramex Mythic no, is gonna steal. Kasi na try to steal that win kasi for the record, Paramex Mythic, they had a 1-3 score and E-Arena. Actually, no, they had played a very stomping loss to Hardfire na gusto mong agawan ng second place. Tinulak ka pa pababa? Yun din talaga. Lakas rin ng Hardfire ng pwestuhan nila. Ang pansin ko lang sa side ng Paramex mo, this is a team na naghanap talaga silang form sa games natin. Ang laki ng potential sa totoo lang ng Paramex. Dahil nga doon sa matchup nila against Kadiliman, napa-overtime pa nga doon sa last day ng second week natin, sa power supply. At tingnan natin kung ano ang dadalhin ng E-Arena dito. Kasi ako, Vince, nag-i-expect ako ng kakaibang mga map pick o mga galawan dito ng E-Arena dahil lang sa starting 5 nila. Naglabas sila ng isang sniper player. Ano kaya ang magiging map number 1? Kasi doon ako very excited kung bigla na silang lalabas ng mga long angle map like Festival dito sa map pool natin. Oo, Festival ang inaantay ko kasi aside from Philippines and Vietnam, nagsistep up na mga Thai. Gusto nila ng festival ngayon at sabi ng E-Arena, sige lumundag tayo. Simulan natin sa festival map. Ito kasi yung nakita ko before, di ba? Yung mga teams parang, they dominated the national qualifiers pero ilang mapa lang nilaro nila? 4. Hindi pa sila ganoon ka-exposed dito sa mapa na to. Whereas, pagkalabas ng festival nung January, like a week before CFLC Southeast Asia happens, di ba? Sila ang Kadiliman and Vanguard Familia lang ang pumipili ng festival map. And now, it seems like after their losses sa mga Filipino teams na yon, Vietnam sumasabay, di ba? Nag-step up na rin ang E-Arena and sabi nila, bakit hindi natin laro ito? Okay pa na itong mapa na to eh. Might as well, pahirapan natin yung kalaban natin using this map. Oo nga, parang ito yung first time makikita natin for a non-PH team or a non-Vietnamese team na pinili mismo ang festival as that priority pick na ito talaga ang gusto nila laruin kagad. On the other hand, Paramex may success nga mismo sa desert sila and yun nga, tried and tested map ang map number 2 but dito sa map number 1, dito mo talaga makikita sino ang updated sa Crossfire Legends, sino ang handa na sa mga bagong mapa na nilalabas sa client natin. And here we go. Game 1 of Series number 2, E-Arena versus Paramex. Labanan ng Group B. Handang-handa na tayo para sa action na to, Vince. And ako, excited na ako. Kasi yun nga, diba? E-Arena, ano ang plano natin habang kayo ay mangunguna sa Global Risk side? Siyempre, kailangan bumawi. Yun ang plano talaga. Yun ang goal ng E-Arena. Kailangan nilang makarecover sa talong ibinigay sa kanila ng mga members ng Hardfire. Pero ngayon, para maapula yung apoy na yun, kailangan nilang apulahin ng Paramex Mythic. Indonesia is gonna try to step up as well kasi if we're gonna be talking about the group, di ba? Medyo kailangan makarecover ng Paramex Mythic. Sila yung pang 4th seed. Pero in terms of records, isang serie pa lang na panalo nila. So kailangan nila agad makabawi dito. And for Paramex, no, Yasky, pag-pick niya, nakita niya si Sai at sa ulo kagad tinama. Sabi ni Yasky, sige, kailangan natin linisin yung kalaban. Kaya niya binato ng sabon, harap-harapan. Pero somehow, nabigyan ng sakit at hapde. Ito, si Fly Kido medyo nagula pero he's trying to spray pero nakahuli siya sa ramdam ni Enfonsi. Sumayaw ng Chacha. Fly Kido goes for C1. And sabi ni Fly Kido, not gonna waste any time. C4 is up, boys. Yeah, Paramex nakapwesto kagad dito sa site mismo to rin. Nakatago lang rin, lurking on around alongside Strix and Paramex. Iba't ibang mga angle nila at pagdating sa post plant, aimbot C. Punta na siya sa Runes, the only one still standing dito sa side ng E-Arena. At talaga, Vince, paano pa makuha ni Sarun itong mga angulo dito? 2 in front, 1 at the back. At dahil lang dun, Paramex manguna na dito with the first round. Wow, Paramex ha? Gusto nila talagang magbigay ng mensahe dito. Steal the show, win the first win the first round, steal this map up against them. Pinili ito ng E-Arena, nagulat sila na parang, mas pumabor pa. Diba? Let's see kung ganun nga ba ang gagawin ng Paramex Mythic if ever na parang fake pala yun.
Uy, sabi ni Sai, tayo ka lang, Durin. Masyado ka makintab. Ayan, tinamaan ka ng mga tupok ko. And right now, even Yaski, kahit nasa tubig, din natulas. Thanks to Sugus and Adra, he managed to nail down size. Hindi pat lang naman yung tiga-sipat. Pero, tao sa ending, kung di buhay ni Sugus, kailangan mo mag-ingat. Pero naunahan niya pa si Adra. Yeah, kinofirm pa niya. Ito ba to? Ito ba talaga bang kalaban to? At yung E-Arena taking angles na ginamit sa kanila ng Kadeliman last time around. Good sniper shots, yun nga. Kaya nandito pa si Imbotsi na naghahanap ng laban. Si Wando nandito lang sa rampa. Fly Kido, pag hindi ka tumingin sa baba. Naku, hindi na nakita! Hindi na nakita yun na jumping pick. Nahuli na rin ang kalaban. Si One low HP. Shotgun na lang ang palag. At 2v2 pa nga ang kulit ng E-Arena doon. Sarun! Naku, Sarun! Yun na sana ang timing mo! But Fly Kido keeping on alive. Imbotsi, kailangan niya ibawi ito. Gamit ng pistol, gamit ng MK23. Pero AK ang kalaban. Naku, Akimbo! Paano na to? Strix is ready and Paramex panalo pa rin dyan. Para Mex still napapakamot. At mukhang hindi yata mga biro ang mga players ng E-Arena. Para Mex doing so well. Surprisingly, ASCII blacklist side. No, parang ang kailangan lang nilang gawin dito, no, probably eliminate yung C4 siguro, dagdag pressure lang para mas kumonti yung oras para mag-react na yung mga players ng E-Arena to somehow defuse and defend those sites. Pero E-Arena actually nasa struggle sila when it comes to playing defense. Kailangan nilang maunahan. Maganda naman yung sipat dito ng mga players, no? Decide, Imbotsi. Actually naka-double sniper setup sila ngayon and dalawa kagad na bumulagta sa radar ng mga snipes nila. Yeah, E-Arena, sige. Gandang simula na naman at yun pa nga sumugod na lang para makahuli pa ng iba. Paramex, hindi nila expect to at all. Bigla na lang nasa doorstep na nila. Kumatok ang E-Arena at tinapos kagad para makakuha ng isang round back. Ito na yung E-Arena, ha? They're looking for that recovery. And hopefully, ito na yung simula para makahabol. Paramex actually starting strong with first 2 rounds. Parang sabi nila, no? Nag-practice din kami sa festival map. Kaya E-Arena, kung pinili nyo yung mapa na yan, sasabayan namin kayo. And here we go. E-Arena, we mentioned na kailangan nila mag-step up bilang defending side. Nag-step up naman sila kasi gumagana yung double snipe nila. I think Imbotsi and Sai nagtutulungan na. And yun, ang linis. August from below. He goes in for Adra. 4v5 na to, Dax. Pinto. Dito sa gitna ng tulay, medyo crowded. Yung first kill talaga para si Arena, pero yung ibang parte ng round mismo, yung mid-game, yung dulo talaga ng mga 1v1s, kaya ang nagiging problema dito ng Thai squad natin. But Sai keeping steady, that's what you want to see. Cool, calm, collected lang muna ang E-Arena. C1, pumapwesto na rin at kanina, hihilig na lumusok kaya nag-iintay lang. Pero Imbotsi, nangyari sa atin. Paputok nga sa festival pero nandun ka pala sa blast rages mismo. Yaski here, trying to go for the shot. So Goods gets a big double. At ito na nga para sa round mismo. And with Yaski all alone, mag-iingat talaga siya. 3v1, malayo pa sa C4 at naghahanda na ang EA sa kabila. Nahanda na nga na talaga. Ang ganda ng dinosaur dito ni Yaski, di ba? Kitang-kita lahat ng mga kalaban pero he has to somehow pick a spot kasi yung C4 nasa bad spot. Parang kitang-kita ng tatlong player pero kitang-kita rin ni Yaski. Si Sai, he takes him out first. 30 seconds remaining to retrieve that C4. Nasa may katubigan si Sugus. And ayun na nga, sa tubig niya pa nahuli yung kalaban at ayan, nakaka-recover na ang E-Arena. So, if they continue and keep this up, ako, parang kuneho talaga na parang ang taas ng lundag nila into that map win if ever. Mataas yung goals, Vince. Ano ka ba? Aim high. Aim high. Wala Pinay. Hindi Pinay. Aim high. Thailand. Ganun yun. Yun. At yun sa E-Arena eh. Sabi ko nga kanina sa map drop no, as, uy, Yaski, it's like, mamaya na nga, Paramex with a big double opening. 5v3 kagad ang galawan. Lahat ng mga miyembro ng E-Arena na diretso na sa B dahil nawala yung mga defenders nila doon. Isa lang nasa sulok. Ayun si Saron, nakatago. Tahimik muna. Sana makakulat siya ng isa at yun yung mangyayari. Saron gets one, but it's traded immediately. C1, ayan na yung order niya. Pero yung C4, nandun na kagad sa B. At si Sai, nagtatry pero wala pa rin siya yung na-deny. C1 here in position. Gulat na lang siya. May tao pa sa kabila. Kailangan niya pumili ng laban. Mukhang pili na ang Paramex para sa kanya. Opo.
medyo kinabasubutan dito ang mga members ng E-Arena. Dahil ang Paramex meeting dito nag-iinit ha. Medyo kinakabahan ng E-Arena at this rate. Kasi even though they won 2 consecutive rounds, Paramex meeting hindi mapapalamang yan. And that is why they decided to get a point again. So, Paramex meeting ha, parang gusto yata nila makipag-close encounters if ever. Pero since this is festival map, talagang gagana ang mga sipat dito. And parang feel ko, hindi pa ako nakakakita ng mga striker aside from the Vietnamese teams, di ba? Pero ang Malaysians mahilig gumamit ng striker, ng Gatling gun, pero si Taka kanina nakita natin na gumagamit ng striker sa festival. Akala ko pa power supply lang yun eh. So, ayaw nila ng malapitan. Gusto nilang distansya. Oo, distansya lang, sniper lang. Ayaw dito. Proximity nga mismo dito sa E-Arena. Pwesto naman dun sa site. Kasi sabi ko nga kanina, sobrang iba talaga yung map draft natin nung unang outing ng E-Arena at Paramex Power Supply Black Widow. Ang first 2 maps ngayon, festival tapos desert. Laking evolution para sa mga teams natin. Sige, pero Sai, andyan na nga. Duren actually the one to catch out Sugos there. At Paramex, iintay na rin kung saan mas nagpwede mesmo dun sa B. Dalawang nakabantay ng E-Arena. Paubos na ang oras dito ng Paramex. Kailangan nila gumawa ng plano patungo dito sa B mismo. Molly, sige. Katadrock in position. Paramex all across the map. Pinatay na lang nila kung sino man. At kita mo, wala nang C4. Walang bonus points feeds kunin parehong site pero nagawa nun ng Paramex. Paramex, nilinis yung 5 player, walang nasaktan, walang nabigyan. They did it clean at tinututok na naman mga kaibigan sa M. Ladies and gentlemen, kanina, marami ang naghahanap dyan sa M na yan, di ba? Nasaan napunta yung M na yan? Di ba? Secret, di ba? Pero ito ang secret, ito gamitin yung sniper habang wala yung M. Si Sai nakasipa, si Doren ang puntirya. And again, Sai goes in some nade under the water. Pero yung bridge natin, crowded, sabi ni Mbotsi, sige, nandyan ka pala, men. Strix, wall bang ka sa akin, boy. Wala, masikip yung tulay, boss. Kaya nga ang E-Arena, sila ang bantay sarado sa mga angulo ganito. At Yaski trying to find good entry here. Kung si Plekino na lang nakahanap ng kalaban niya. At naikutan pa nga C1 in position. Yung C4 na naman nahulog sa gitna ng mapa. E-Arena looking to confirm things. Plekino may laban pa rin do. At kung mananalo siya sa fight na yan, pulado na siya. Isang bala na lang sa mapapatugma dito. Kaya ba? 13 HP? Parang ang hirap eh. 12 pa nga eh. Susi pa yan. Kaya nagpa-spice things up siya dito, no? Kailangan natin ang hangan, yung mga laban. At mukhang nararamdaman niya na may tao doon. Kukunin ko yung C4. Natapat ko. Ilang minuto na lang ang kailangan ko bago umikot sa mga sites. A and B. 45 seconds remaining. Nakita rin ni Sarungs. Nag-hesitate pa siya doon. May atras pa ako o pupunta sa tubig. Parang either way, checkmate pa rin. Nowhere to go. And E-Arena had that under control. Yan, E-Arena, pag sila ang unang nakahanap ng pitas, ang calm and collected ng mga round nila. Pero problema lang, pag yung Paramex, yung bigla na lang may advantage sa simula, doon nawawala ang mga plano ng E-Arena. Kaya kailangan talaga natin makita bakit pinili ng E-Arena itong mapang to. Kung hindi sila makakuha ng good start, ano ang adjustment? Sido, siya ang good start dito ng E-Arena. Duren, pahanda rin sa kabila. Nahanap na naman yung mga pixel angle sa ilalim ng bridge na ito. Trying his very least to go for the shot. Pero si Sai, nandito na naman. Nag-pressure na sila ng Paramex na malapitan. Dumidikit si Doren sa tubig. At si Sarun. Makikita ba si Sarun at si Suguz dito? Nagtatago sila. Pero si Siwan ang nakita ni Doren. Maganda ang tutok niya. Doren, inaabangan ng mga tao pero medyo na-swipe niya. Hindi tumama dobles ng bala pero siyang tinamaan na pabigyan siya ni Suguz. Yung mga kanina magtatago, lumitaw na parang testigo. Kailangan na mag-step up, mag-stand out. Strix again goes for a spray and Suguz goes for a wallbang. Dalawa laban sa tatlo. Sai, ready na ang kanyang scope. Wala pang pumapasok sa site na yon. Ayaw pa, nagkakahiyaan pa, iikot pa, long round pa, 50 seconds, tumitibok ang oras. Yaski, chinecheck yung mga siwang dito sa may tulay.
Yung C4, hindi nila malapit-lapitan, nahihirapan si Yaski. Yaski. Delikado to. Delikado siya kasi si Sarun, nandun na naman, si Sugus pa nga ang mga kahuli sa kanya. At yun yung problema pag tumatawid ka doon sa bridge mismo, no? Kung may tao sa ilalim, kung may tao sa tubig, dalawang angulo ang kailangan mo bantayan. Strict still, may laban pa rin dito. 20 seconds siya may hawak ng C4. Pero wala na siyang oras mag-intay, Vince. Kailangan na niya dumiretso sa site. Kundi tapos na tong round na to. 13 seconds. Saan ka pa papunta? Sai here with the contest. Pero E-Arena, tama tong ginagawa nila. Mapatay nga kalaban kahit hindi panalo na sila. But they'll confirm the kill and get the round to tie things up. Mapatay yung kalaban, pero tandaan natin sila yung tie. Kaya natay nila yung score. Natay nung ties. Diba? Oo ka. Napatay yung kalaban. Ganon kalupit ang wordplay. So sila ba yung magiging titans dito sa mapa Ayan, to? Titans. Kasi parang dragon na yan, no? Ang laki, di ba? Parang Titan, gigantic. Pero lahat na lang, basta tay, di ba? Gigantic, Titanic. Titanic. Huwag lang lumubog, may tubig eh. Oo. Actually, tama ka din. Ayun si Strix. Ayun si Sarun. Bakit yung mga letter S yung mga nakakapatay dito? Wala eh, S eh, super science talaga eh. Parang sinaniba ng Ultra Instinct, ganyan, kalupit. Yung mga players natin ngayon, 1-to-1 exchange, 4 sa 4. Tingnan natin, ang ganda, letter S na naman ang nakapatay sa Runes and Subus. Back to back ang kill. Puro mga S ang inuubos sa mapa. Sinong S na naman ang papatay kay Adrak? Binawasan siya at konti na lang buhay niya, 2. Hanggang saan naabot ang 2 mo? Makakabili ka ba ng chewing gum niyan, boss? Kailangan mo umuya na para si KDG, especially if you're playing the festival map. Adrak, medyo kailangan niya ng rak-rakang MP. Spray and pray at makapag-lethal shot siya. Kailangan niya lang mag-stand tall and strong. Ito in Adrak, binigay niya na yung position niya and sa Rogues, getting the final blow pero nasira yung S-trick natin because of aimbot. Oo nga eh. Biglang ba't may imbot si nakikisama? Kala ko kay Sarun na naman. Kala ko kay Sai. Wala. Napunta pa rin sa E-Arena daw ang lead natin pagdating natin sa swap ng side. So sila na ang sa blacklist dito. Tingnan nga natin ano pwede pag-gawin ng E-Arena pagdating sa may hawak ng C4. At tingnan natin din, no? Yung score ngayon ni Sugus, 12 kills, especially after that round. Imbotsi, though, kaya siya pinapasok sa lineup na ito. Sniper ang galawan, naghahanap ng angulo. 2 snipers rin ang galawan dito ng Paramex Durin at si Adrock, sina na ang papalag. At eto na, 5 sa 5, Sugus na saktan ng Bagya. Sipat! Imbotsi, nakikita niya may gumagalaw na kalaban sa siwang ng tulay pero si Durin na makakatapos kay Sai. 4 na lang ang mga players ng E-Arena. Imbotsi tumalsik na rin pero nakakuha naman siya ng Durin. Sa rooms, inaabangan sa kabilang panig ng tulay yung mga kalaban niya. 2 yung boss pero nasaan ang C4? Nako, na-trap nila at hindi nila makuha sa tulay na yan kasi kapag ka lumapit yan sa rooms, pwede siyang mapatumba. Kaya kailangan niyang mag-ingat dito. Strix Nag-iisip actually sila. nakapatay. Yun nga, nag-isip sila kung kailangan pa ba i-smoke yan para makuha lang. Hanap na lang mga pitas. And yun yung habol dito ni Sarun na siya nga may hawak ng sniper. Ma-equalize yung numbers, nakitulong at yun nga ang magagawa niya. From 3v4, naging 3v3. Goodbye kay Fly Kido. At yun yung chance nila. Maka-push on through. Malapit na sila sa C4 dito, Vince. 40 seconds na lang ang timer. Kaya pumipwesto na rin si C1 sa labas ng B. Yung lineup rin nung smoke para mas safe dito ang transition ng E-Arena. Safe na safe talaga. At mukhang ito na ang transition nila na kailangan natin makita through the smokes. Nagpakita na. Yaski nakita niya si C1. Takes him out. Sugus na lang ang final guy. Strix and Sugus. Showdown. May smoke na pakita. Pero pumayo si Strix dahil sakto. Bawas na naman siya. Tuluy na natin. Another tie score. Grabe. Pero para Mix Mythic ang makakatabla niyan. And E-Arena playing towards the round 11 ducks, no? Ngayon, nasa kanila yung C4, parang nahirapan sila when it comes to, holding a C4 and picking that up kapag na-drop. Oo nga, nagiging problema sa kanila kung sino may hawak ng C4. Sila
ang nahuhuli ng Paramex. Tikit to ang labanan natin, 5-5. Kaya nga, first time tayo makakita na festival, walang Pinoy team, walang Vietnamese team. At naghahanap sila ng forma dito. Strixto in position, huli kagad si Sugos sa simula. At yun yung magaling dito sa Paramex eh. Yung mga long angles, Impotsi though, babalikan si Fly Kido na naman. Fly Kido na naman. And again, Snowman ang nilabas. Adrak, alam niyang may tao dito. Kren, lumabas na siya, nagtago sa kahon, sumayaw ng cha-cha, pinulikat ang isa. Adrak, hindi kinaya sabayan si Sarong. Springs, again, goes for Mbotsi. Sai, si Yaskia pinutumba with a snipe. Sai, then again, magtatago dito sa may tren. Sai, kailangan mo itanim yung C4 para ma-pressure ang mga players ng Paramex na i-defuse ya. Dalawa na lang naman sila, kailangan nilang ma-eliminate. At again, close encounter, muntik pang magbeso-beso tropa at yung final blow na punta pa nga kay Juan Duren. Ang lapit ko masyado. Tiningnan talaga, sure ba ako nakalaban to? Wait, ay, si Durin to, ba't ka nandito? Biniso-beso niya eh. Hindi lang beso boss, may mano po, tiningnan pa. Oy, ganda naman ng baril mo ha. Ang skin yan. May show and tell. Ay, pero i-arena sila na naman ang nanguna dito. Pero dikit na dikit ang labanan natin dito, Vince, kanina. Mas one-sided yung VF versus O2. Dito ngayon, map 1 pa lang. May palag na ang Paramex at E-Arena versus Strix. Isa sa mga stars dito ng Paramex. Siya ang unang mahuhulog dito. Laking bagay yan kasi si Impotsi nakaporma, nakapwesto para makahuli pa na isa. Duren gets the trade, sige. But Paramex, now they're lacking the numbers at konti-konti nawawala yung mga miyembro nila dito sa B. At tignan natin kung aakyat pa. Sign nandito. Naku po, si Gus. Binabaril niya yung kahon. Baka sakaling may tumagos. Fly Kido, napalipad si Sai. Duren goes for C1. Duren goes for another Sugus. Ang kanyang target. Sa runk na lang dito na. Duren, sabayang bigkas. Kaya ko to malapit na pero naunahan siya. Nang pitik. At mukhang sabi ni Sarong, sige, dalawa na lang kailangan ko patumbahin. Yung C4 nasa akin pa. 56 seconds on the clock. Pero uuluhin ko itong si Duren and Fly Kido. Once again, tech boss. Akala ko napa-time out sila. First time ko ito ma-experience, Vince. Yan. First time ko makita. Naramdaman ko na rin ang tech boss. Nako, yung huling naramdaman namin ng tech boss, nako, hindi naging maganda. Medyo medyo ang pinakamalalang tech boss, ayan, shoutout sa casters na sila Max at saka sila Kuko TV, no? Natapos ang araw nila ng alas 10 na parang dinaig mo ang game 2. Map 3. Map 3, tapos nagka-third series pa. Kahit dalawa lang ang nakaschedule. Oo. Tech Post 1 at Tech Post 2. Pero nung Tapos yun ang may third tech post series. sa tech post. Yung nakita ko parang may tech post, may break, tapos may tech post in between the tech post. Pero sana okay lang naman ang lahat dito para sa E-Arena at sa Paramex. Kulat na una na baliktad pa talaga ng Paramex, no? Punti-kunti silang nawawala dun sa beat. Pero naka-step up na naman ang ating Paramex squad. And sa totoo lang, Vince, parang para sa akin, yung Paramex, no? Yung team na medyo sayang yung standings. 1-3 nga sila. Pero nakita natin yung mga ibang mga bakbakan nila, yung mga ibang mga matches, no? Especially against Kadiliman. Dikit rin eh. So, in another world, in another life, ganung klaseng pick. They could have done a little bit better sa standings. Pero yun nga, kailangan talaga nila bawawi dito sa second half ng ating group. kailangan talaga nila bumawi. Kasi syempre, if gusto talaga nila na makaabot sa top 2. And who knows kung saan nga ba gaganapin yung venue, no? Kasi merong usap-usapan dito, ito, mga chika, di ba? Gusto niyo ng mga chika, di ba? Chismis. So, ang narinig ko nga venue dito, no? Una talaga, it was initially Vietnam. Okay? Pasok eh. Pasok kasi yung top 2 ng Vietnam. Pero merong bali-balita na baka sa bansa ni Paramex meeting na namin yan. At feeling ko, yun ang alam ng mga players natin. At hindi natin alam baka magbago ihip ng hangin. Baka dalihin yan dito sa Pinas. Baka. Pwede naman mangyari. Marami nating iba't pang region. Kita mo, merong Philippines, merong Malaysia, merong Thailand, merong Indonesia, merong Vietnam. Pili ka na lang. World Tour sa Southeast Asia. Baka yun yung mangyayari sa Crossfire Legends to. Oo, World Tour. Abangan natin, ha?
Eto na yun inuunti-unti lang nila Dax kasi, di ba, after ng, sabihin na natin, sige, China, powerhouse, meron ng Vietnam, standalone. Tapos yung Vietnam magiging parte ng Southeast Asia region. Malay natin magkaroon ng North America, ng Wow! Europe. Ayun ang world Wow! tour. Di ba? Grabe! Wow. Parang mga ibang bang-bang talaga. Yung Ng Crossfire Legends natin talaga masaya. Pero Imbotsi, okay. Fly Kido. Does Katsuki start things off with? Delete muna dyan. Nakabantay lang si C1 sa ilabas. At habang tayo nakabalik na kagad sa action natin, ang Paramix ang ready talaga. Di ba nakikita natin minsan, nawawala ang momentum ng mga teams. Ang Paramix, tuloy-tuloy pa rin after that round win a while ago. tuloy pa rin talaga. At syempre, yung bakbaan natin at palitan dito, ha? Kahit parang with the tech cost, talagang tuloy na tuloy pa rin talaga yung momentum nila, no? And kahit may bulag doon, talagang hindi nagmimitis yung mga tira. Say again. O, di ba? After ng tech post, ito na talagang timeout. Legit na to. E-Arena calls this. Kasi Paramex meeting kayo na makakalamang. And mukhang ito na nga. Timeout official for E-Arena. They have to regroup. They have to stop the momentum of Paramex meeting. At binigyan nga sila ng close fight dito ng mga Indo. At sabi nga natin dito, may chance na baka nga sa Indo ganapin yung CFLC playoffs, di ba? So, kaya nag-i-step up yung mga Indo teams like Evos and Paramix. Kaya pala nagkagana bigla dito ang Paramex niya. Paramex as a team, no? First week, nahirapan sila. Pagdating ng second week, mas nagising na sila. At yun nga yung nangyayari ngayon eh. Biglang nagmamature ka nilang gameplay, biglang lumulupit ngayon. And itong time out na to ng E-Arena, kailangan nila kasi sila yung pumili ng festival. Pero nangunahan pa rin sila ng Paramex na kanina pang ginagawang close game tong laban na to. Di ba? Ganun. So, ano ba ang kailangan ipakita dito ng E-Arena para mapigilan yung momentum? Kasi, ano for them, di ba, nararamdaman nila na itong Paramex medyo gigil. May parang gustong patunayan to eh. Pero if ever na gusto talaga nila patunayan na kailangan nyo maka-top 2 para makapasok sa playoffs, ilang panalo kailangan nyo lang dyan harapin. This is their first match of the week. And for Paramex, no, na nakalista pa na laban between them and Hardfire. And Hardfire, isa sa mga teams na mahirap ibagin na tinalo nila ang E-Arena noong hindi pala. Tinalo pala ng kadiliman ng E-Arena ng Day 1. Sila pala yun. Hindi pa, may kalaban pa silang kadiliman sa future nila. Pero one match at a time ang magiging modus dito ng Paramex. And speaking of Paramex, ito naman tayo yung 3-2 split na gumagana pa kanina para sa kanilang depensa. Kita natin yung mga rifles talaga yung nakatambay dito sa B. Si Doren lang ang naghahanda. Hindi nila kinukontest ng gaano yung E-Arena. Handa sila mag-play para dun sa sites na Sai. Sige, makakapwesto naman. Pero ano magagawa mo sa position na yan? Fly Kido alongside Adrock. Nandun lang sila left and right. Pwestong-pwesto. Isa rin nasa likod ng tren. Nandun si Yaski. Habang talaga naghahabol dito ang E-Arena. Chillings lang dito ang Paramex. Happy to stay, happy to play. At kung sino man biglang sumulpot, yun yung unahin nila. And now, Yaski goes for inboxing. That's the first casualty of this round. Cross player ang gusto niya. Hindi pa na kontento sa isa. Gusto pa dumalawa. C1 nakatanggap ng damage. Fly Kido! Siya yung nag-i-spray pero nabigyan siya ni Saru. Ugos, umakyat na nga siya sa may bandang kahon. D-side checking kung may tao nga ba. Ugos, alam niya may tao, hindi pa nila matatanim yung C4. And then again, crowded ang dance floor. Bawasan natin ng konti, mag-crowd control tayo dito. Duren ngayon, umalis ka muna. Isabay mo si Yaski. Nag-spray ako sa may smoke. Kumonekta naman, lumabas ka pa. And that is why may chance ang E-Arena na Atlanta at manalo sa round na to. And Strix out, it's all up to Adrak. Nakatingin kay Adrak at ayun na nga, maunguna siya sa isa. Pula na rin si C1. Mukhang nakapwesto din si Sugus at 7-7 na nga to. Dikit pa rin ang unang laban natin dito sa map number 1. EA versus Paramex. Yun nga, no? Parang sa vibes ng ganito, pwede tayo mag-map 3 kung ganito kadikit ang second series natin. Sobrang dikit talaga, may 7-7. Pwede nga tayo mag-timeout dito eh. Pero
Ito medyo bumabawi sila kasi ang aga nga naman ng ending. Tinapos, nagbigyan tayo ng Vanguard Familia. Tapusin natin ito agad. Pero parang hindi ganun yung naging narrative ng Paramex League. Nung katapat nila yung E-Arena for the first time. Pero walang festival noon. It was Power Supply and Black Widow. Ngayon, di ba? Usually stop 6-10, 2-10. Ngayon, tabla 7-7. Nagte-take notes ang Paramex. If they're gonna be facing E-Arena, no, ilistan nyo. Nahahatakin namin sila pababa para makaangat ng scoreboard. And you have to watch out. Tingnan natin kung hanggang saan nga ba yung effort because after this, how many rounds or how many days na lang natitira for them. Actually, meron pa silang 3 matches upcoming if ever. Kailangan nila mapanalo yun para magkaroon ng shake-up sa group stage na to. Yun nga ang rami nilang chance pero kailangan talaga silang mag-succeed sa lahat ng mga chance na yun para may pag-asa sa playoffs mismo. Si Iwan, ayan na nga, E-Arena, makakuha ng isa. At pinapansin nila kung may taong nakatago sa sulok. Ayun rin, Sugus, tamang checking of the corners ng E-Arena. Dire-diretso na lang dito sa B. At ito talaga, isa sa pinaka-convincing runs na galing sa kanila. It's Yaski doing some damage. Sige, pero naikutan na siya. And E-Arena, back to winning ways sila na ang nasa lead dito. E-Arena right now, they have taken the lead. E-Arena, what can you do to finish this? Kasi kung ako yan, takalamang na ako. Gusto ko na ng 2 pang round na panalo. Kasi kung hindi, at tatabla na naman to, there's a possibility we're gonna be seeing overtime. Ayaw na natin ng overtime, sabi ng E-Arena. If we can finish this just like that, isang malupit na 1 click, bumagsak kagad ng isang player. Adrock ang naging casualty of war. 4v5 situation. Sugos, nagtatago through the smoke. Aakit pa siya. Tinitindan niya kung bakante yung A. Tamang check lang. Meron binatong popcorn, pero nagkalat lang siya doon. Sa Rungs, harap-harapan meron na smoke kaso medyo umadvance na yung kalaban niya. Kaya nakadalawa si Clive dito, almost 3, and Bonzi shuts him down. Yeah, and Botsy, handa rin siya. Gusto niya ituloy ang nagawa niya doon. Si Siren nakapwesto sa parehong sniper. Isang angle na tinitingnan. 3v3 pa nga si Yaski. Nakapwesto na naman sa likod ng B. Pansin nila si C1. Hindi pa nga yung tapon. Bowling para mahihirapan ang Paramex. Tulungan dito si Doren. So, lahat nakatingin kay Doren. Yaski daw. Gandang covering fire yan. C1 goes down. Botsy. Nahuli rin si Doren. Triple kill pa nga. Pero pulado na dito ang E-Arena. Ang hirap na nila mag-pick dito. Kahit isang bala ng rifle, wala na rin. But Sai! 1 shot! 1 kill, a much needed one. Pumesto na rin. Gusto sana makatry ni Yaski. Pero delikado to. At ang E-Arena, makikita na pwede na sila pumesto sa B. Ito na, B. Hindi na sila mag-aasaya pa ng oras. 35 seconds remaining. Sai and Impulse ngayon binabantayan ang side. Sai goes out. Impulse sila nang titira. It's gonna be a 1v1 situation. Hinahanap niya ang ulit guy. Tumalikod siya. Niya bawat corner. Pero matakot ka. Boy, nasa likod mo. Pero tinabahan niya pa. Si Impulse! At makakapag defuse pa siya. Isa na lang ang nasabi ni Impulse to Dax. Impulse sa imo. Ganyan. Magmukhang aimbot, boss, yung spin, yung shot, at tamang-tama, lumalapit pa ang kalaban niya. At sige, na-clutch, pero magkatayo mga train yung Paramex, ganun, kadikit na naman yung aksyon. Pero kayang-kaya yung 1v2 na yun din, say, pulado na sobra yung E-Arena. Tama yung call, mag-play sila ng B, pansin nila yung last member ng kalaban nila, pupwesto sa labas ng A-side, pero okay lang rin eh. Kasi nakapwesto rin, alam kagad ni Yaski kung saan tatago yung dalawa. At yun yung nakatulong sa kanya para manalo doon sa 1v2 na yun. And kailangan mag-usapan yung mga nakita nating eksena. Medyo nakakakaba yung 1v1 situation na yun, pero naging pabor sa mga EA. E-Arena right now. Sabi nila, men, kaya nyo na to. Anong gagawin natin? Kita nyo yun? Diba? Kung ba, mare-repeat natin yung ganyang performance. Shoutout kay Blade. Ayan, yung pangalawang player dito ng E-Arena, di ba? Coach ng Vanguard sa Group A, player ng E-Arena sa Group B. Sang tama. Ganun. Multitasking ang kuya mo. May ulo pa nga. So, E-Arena, 8-8 ang score, ha? Medyo nakakakaba. Yung mga bawat palitan nila dito, parang overtime to. Niluluto lang talaga. Kanina pa yung pagluto to. Kaya sobrang sulit talaga ang oras natin. 8-8.
Parang pwede mag-OT but E-Arena immediately. Dalawa sabay pa ha. Si Imbotsi at si Sai, sabi na 1, 2, 3. At bigla na lang, pareho sa B at sa A, pinapatumba sa Paramex side. So Sugus, dumidiretso na rin. Set up ng utility para ma-smoke out yung angle dito sa may trend. Nahihirapan yung Paramex tumulong oh. Oli, sige, Sarun, nakapwesto. Tamang tungtong lang dito para kay Adrock. Pero walang magagawa sa numbers mismo ng E-Arena. Sila nakapwesto na. Ayan. Ako po, match point ang E-Arena this time. Mukhang kailangan pa nilang mag-focus dito. Ano ang kailangan nilang gawin dito, Dax, para ma-solidify ang isa pang panalo? Kasi kung magkakaroon pa ng momentum ang Paramex, palitan na to every round. Blacklist, global risk, kailangan mo lang ma-off yung kalaban mo. Kailangan mo lang sila ma-shutdown. Pero festival map, sobrang dikit ang lagkit talaga ng mga players natin dito. Pinagpapawisan na sila. Kahit ang E-Arena, yung isa na yan, hinahanap pa nila. Kahit si Sai, kahit yung isang katawan na mapabulagta niya, malaking bagay na yun to start or to kick things off in this festival map. Wala, playing safe muna dito. Paramex, they know they can't afford to lose a member early at yung E-Arena. Masasabi natin pareho lang rin eh. Ayaw nila matalo dito kasi una, map-pick nila. Pero pangalawa, mag-overtime talaga tayo kung manalo pa ang Paramex sa round na ito. 9-8. The closest festival map we've seen dito sa CFLC. At si Imbotsi, ayun na, diba? Pansin na niya, may tao nakatago doon sa side. Nakita niya yung nade tinapon galing sa angulo na yon. At Imbotsi, peeking muna dyan. Pero mukhang mababack off shot. Tamaan na rin, 66 HP. Kung sino man makikipaglaban sa sniper, doon magiging alanganin to. Flashbang, pinaghahandaan na. Gusto na mag-peek ng E-Arena. Sugos rin, spray lang ng spray kung sana may matamaan doon sa kabila. Pero wala makuhang space dito ang E-Arena ngayon. Si C1 tatago muna, alam na niya. Si Duren naka-crossfire rin. Crossfire indeed. That's the name of the game. At mukhang eto na. Si Duren tumatapak sa apoy. Make or break situation. Walang pwedeng magkamali. One body's drop needs an opening for Strix and Fly Kiddo. Nakadalawa kagad pero bumawi siya sa gusto isa. Dalawa pa nga. Buy one, take one deal. 3v3 to Dax. Medyo nabubulak yung mga players natin pero grabe yung focus. Walang mintis. Yung mga smoke natin dito nakakumple at mukhang busy side dumayal, dumudot ng C4. Walang taka-oras-oras and Sugos na step up! So strong right now! 3K na nga siya dito. Siya ang nagdadala ng round na to para sa E-Arena. Kung paubos na yung oras at Sugos! Sumusugod ka pa! Huhulihin ka niya! 4K na nga! Imbotsi and the rest and a 5K and ace to end it for E-Arena! Taking festival 10-8. 5 ang napatay ni Sugos doon. Sabi niya, ako na bahala sa lahat. Then, what a way for Sugus, diba? Oh, headpat ka ngayon. Ang galing mo, idol. Diba? Good job ka sa akin. Yung good job nila, headpat eh. Diba? Inace mo, inubos mo yung 5K. Diba? Ang gandang ending nun for E-Arena at naipanalo pa nila. Kasi Imbotsi pala yung hinimas. Pero Sai, Imbotsi, Sugus, C1 and Sarong, they definitely deliver and that is why E-Arena definitely is on top of their game. Nakaka-pressure lang yung ginawa ng Paramex meeting pero hindi sila mapipigilan and that is